Good day everyone, I am Jacqueline B. Triate, a small business owner. Nagsimula po ako mag-business when I was second year college at natuto po ako dahil sa mga panonood ko pong tutorial sa internet like sa TikTok po kung paano po ito gawin at ano ba yung proseso nito at paano makikita sa ganitong business. Sa umpisa po, ang puhunan ko po dito ay nasa 150 pesos lang hanggang sa lumago ito at dumadami na yung napupundar kong mga gamit sa pagka-craft ko dahil yung mga binentahan ko dati ay binibili ko ulit ng mga kagamitan. Dahil sa ganitong negosyo ay magastos talaga sa mga materials pa lang ay kailangan mga dapat punan yung mga kakulangan. Mahal din yung mga bilihin lalo na pag tumataas ang mga presyo at yung paano ka magbabudget. Dahil kung hindi ka marunong mag-budget, malulugi ang negosyo mo. Kailangan mo din sumabay sa demand ng mga tao kung ano ba yung kaya nila at afford. Pag may mga occasion na alam kong mabenta ito, magre-restock na talaga kung madami parang kung baga dapat prepare ka. Madami ang bumibili lalo na pag Teacher's Day, Mother's Day, at lalo na pag Valentine's Day. Dahil nung last Valentine's Day, sulit yung puyat at pagod ko kasi madami yung order sa akin at halos nakabenta ako ng lagpas 8,000 pesos. Lalo na ng graduation, nag-try din ako mag-display sa labas at mag-deliver kung saan-saan. Bang umabot sa punto na madami na palang nakakilala sa akin. Dahil sa ganitong pagtsatsaga ko at sa aking diskarte. At yung mga kinikita ko dito ay inahati ko lang sa dalawa. Ang kalahati ay binibili ko ng pangangailangan ko sa aking business at yung kalahati naman ay yung nagsusuporta sa aking pag-aaral. Alam kong ang ganitong business ay seasonal lamang. Minsan mabenta, minsan hindi. Pero okay lang kasi hindi naman ito nabubulok katulad ng ibang produkto. At nung nakaraang linggo, nag-try akong magbenta ng bulaklak sa Noong Undas. Kasi sabi nga, try and try. Kung hindi mo susubukan, wala ding mangyayari. Kailangan dapat magpagsapalaran ka at makipagsabayan sa iba. Dapat madiskarte ka, matyaga, may tiwala sa sarili, at may pananampalataya sa Diyos. At minsan, gumagawa din ako ng souvenir. Minsan, tinatanggap ako ng mga souvenir. Na minsan, hindi ko na sila pinapagay kasi sabi na, practice lang to para sa akin. Minsan, nagsasabi ang iba na yung mga naging successful na dapat pag nagsisimula ka naman, dapat huwag ka muna magsisingil ng malaki. Kumbaga, sa isang trabaho, hindi ka muna dapat nangangarap ng mataas na sweldo. Dito naman po sa paggagawa ko ng mga question, ang puhunan ko dito ay pagod lamang. Puyat at ang aking imahinasyon at passion sa paggawa ng ganito. Kasi hilig ko ang mga ganitong bagay at ang mga pagbubuting-ting ng kung ano-ano pa man. Dahil dito, susustentuhan ang aking mga pangangailangan at nakakatulong na rin sa aking magulang. Nakikilala na din ako sa mga ganitong gawain, lalo na pag may mga okasyon at lalo na pag may pageant. Nire-recommend din ako sa iba, lalo na sa mga katulad kong estudyante pa lang. Masasaya ako sa mga naririnig ko ng mga komento tungkol sa aking mga gawa. Noon pa man, pangarap ko talaga maging isang fashion designer at maging sikat. At kahit paano, unti-unti nang natutupad yun. At hanggang dito na lang po. Salamat!